Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga mga kapatid. Welcome na po sa ating pong daily devotion. Hallelujah. Bago tayo mag-start, tayo po umawit sa ating Diyos. Tayo magpuri sa Panginoon. Glory, hallelujah, Jesus. You're worthy to be praised to the Lord. There is none like you. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You are worship, you are worship. Lord, we praise You. Glorify Your name, Lord. Salamat, Lord God, that You are worthy to be praised. There is none like You today. Be magnified, be glorified, Lord. Salamat, Ama. Hayaan Mo, Lord, ang umagang ito ay maging mabunga, maunlad, mapayapa. Higit sa lahat, Lord, Ikaw po ang may taas, Panginoon, aming pong programa. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, tinatas namin ang gawain, Lord God. Pagkarihan Niyo po kami sa oras na ito. Samahan po kami sa pangalan ni Jesus. At anumang nais ng diablo, inalangan ko sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. All the glory, honor, adoration, thanksgiving belongs to You in Jesus' name. Amen. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. So good morning sa lahat po na naka-tune in sa ating pong daily devotion sa umagang ito, mga kapatid.
It is a good thing to be here in the presence of God, in the house of the Lord. Ayan. So ating pong pagpapatuloy, yung ating pong series, tinatalakay, tungkol po sa purpose-driven life. Yung libro po ni Pastor Rick Warren, isang buhay na may layunin. No? Discovering your purpose. Ngayon po ay day 17. A place to belong. Isang lugar na kabibilangan. Yan. A place to belong. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 19b, you are members of God's very own family, citizens of God's country, and belong in God's household with every other Christian. Sa makatiwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, hindi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Yan. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang salita. Kapatid, God's family is the church of living God, the pillar and the foundation of the truth. Sabi po ni Paul, di ba? You are called to belong, not just to believe. Believing is not enough, mga kapatid. You are called to belong. We are created for community, passion for fellowship, and formed for a family, and none of us can fulfill God's purposes by ourselves. Without God, we are nothing. Without Jesus, we are miserable. You cannot fulfill God's purpose by ourselves. Tanda natin, mga kapatid, hindi natin kaya. While your relationship to Christ is personal, God's never intends it to be private. In God's family, you are connected to every other believer. Diba? Dapat nakonekta ka sa kapwa mo mananampalataya. And we will belong to each other for eternity. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 12 verse 5. In Christ, we who are many form, but one body, and each member belongs to all the others. Following Christ includes, belongs, not just believing. Diba? Yun yung akala ng iba. Diba? Kapag tinanggap ng Panginoon, okay na. It's not enough, mga kapatid. Kailangan mong makipag-halo-bilo. Tanda natin that we are members of Christ's body. Tayo po ay miyembro ng katawan ni Kristo. Kaya nga yung church, tinawag siyang the body of Christ. Diba? The church, a vital organ of a living body. An indispensable, interconnected part of the body of Christ. Diba? Malinaw ang sinabi po ni Paul sa Romans chapter 12. Tayo po ay interconnected doon sa katawan ni Kristo. Pag sinabing interconnected, tayo ay naka-attach, nakabilong doon sa katawan ni Kristo. Para yung puno, ikaw ang sanga, naka-attach ka sa puno at meron kang buhay, meron kang vitality. Kasi nga, naka-attach ka doon sa puno. Ayan. We are created by God for a specific rule. Tanda natin. Tayo po ay nilikha ng Diyos, nilalang ng Panginoon. Meron po tayong specific na gampanin sa mundong ito, mga kapatid. We discover our rule in life through our relationship with others. Kaya hindi mo pwedeng na born again ka pero hindi ka nakipag-fellowship sa kapwa mo mananampalataya. Kapatid. Hindi pa pwede yung buto na binigay sa iyo, kinain mo, linunok mo. Kailangan yung buto na ibinigay sa iyo, kailangan mo siyang itanim. Para balang araw, meron kang aanihin.
The church is God's agenda for the world. Diba? Agenda po yan ng Diyos sa mundong ito. The church is indescribable and will exist for eternity. We are the church. The church is so significant that Jesus died on the cross for it. Namatay po si Kristo para sa kanyang iglesia, sa kanyang eklesiya, sa kanyang simbahan. Tayo po yung simbahan ng Diyos. Christ loved the church and gave His life for it. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. The Bible calls the church the bride of Christ in the body of Christ. Gaya po ng binanggit natin kanina. The Bible says, love your spiritual family. Diba? Kaya nga ang tanong dito, why you need a church family? Bakit kailangan mo ng isang pamilyang iglesia? Number one, a church family identifies you are as a genuine believer. Ang isang tunay na mananampalataya, sakang tunay na mananampalataya, genuine believers. I cannot claim to be following Christ if I'm not committed to any specific group of disciples. John chapter 13 verse 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. We are all powerful witness to the world, mga kapatid. You are not the body of Christ on your own. You need others to express that. Mga kapatid, huwag mong sarilinin yung salvation na tinanggap mo. Ipamahagi mo din sa iba. Para naman sila makaranas ng kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Number one po yun po. Number one, a church family identifies you are a genuine believers. Number two, a church family moves you out of self-centered isolation. Diba? Sa iyo mag-aalis sa iyo mula sa isang makasariling pag-iisa. Kaya wala pong tunay na Kristiyano na nasa isolation. Nag-iisa. Wala pong ganon. The local church is the classroom for learning how to get along in God's family. Diba? Yun po yung function, yung purpose ng local church. For learning. Diba? For nurturing. Only in regular contact with ordinary, imperfect believers can we learn real fellowship and experience the New Testament truth of being connected and dependent on each other. Diba? Kailangan mo talaga makipag-fellowship sa kapwa mo mananampalataya. Hindi po pwedeng nag-iisa ka lamang. Number 3, a church family helps you develop spiritual muscle. Sabi ko nga kanina, dito po ay kakaroon tayo ng spiritual maturity na de-develop yung ating spiritual needs, di ba? Tumutulong upang malagdagan ang iyong spiritual na lakas. Mga kapatid, you will never grow to maturity just by attending worship service. Kaya worship service is not enough. Or passive spectator. Come and go, di ba? Tinatawag nilang Zimbabwe, no? Only participation in the full life of a local church builds spiritual muscle. Kasi meron kang commitment. Di ba? May involvement ka, may participation ka doon sa body of Christ. May gampanin ka, may ginagawa ka doon sa body of Christ. Di ba, mga kapatid? Kaya sabi po ni Paul, di ba? It's part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is the healthy and growing and full of love. Mayroon kanya-kanyang talento, skills, or shape na binigay sa atin ng Panginoon. Kapag pinagsama-sama natin yan,
Ang laki ho ng mga gawa niyan. Ang laki ng tulong niyan, mga kapatid. Lalo na sa ministry, sa iglesia. Diba? Mga kapatid. Number 4, the body of Christ needs you. The body of Christ needs you. Kailangan ka ng katawan ni Kristo. Napaka-precious yung ginawa ng ating pong Panginoon. For you and me ay maligtas. Kaya dapat alamin mo yung full potential mo. Ano ba ang maitutulong mo? Ano ba ang makukontribute mo doon sa katawan ni Kristo? God has unique role for you to play in His family. Di ba sabi ko nga kanina, iba-iba yung shape na meron ka. May specific role ang Panginoon na ipinapagawa sa iyo, mga kapatid. At tinatawag yan ng Lord na ministry. Sa church, may iba-ibang ministry. Hindi lamang lahat doon pastor. Di ba? May mga iba-ibang ministry. Meron pong music ministry, kitchen ministry, di ba? Ushering ministry, dance ministry, marami po, mga kapatid. Pero pag yan nagkasama-sama, ang laki po ng impact niyan, mga kapatid. Your local fellowship is the place God designed for you to discover, develop, and use your gift. You may also have a wider ministry, but that is in addition to your service in the local body. Jesus has not promised to build your ministry. He promised to build His church. Diba? Napakamalinaw, mga kapatid. Hallelujah. And number 5, you will share in Christ's mission in the world. Tayo po ang inatasan ng Panginoon na Kanyang kamanggagawa para mapalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Tayo po ay kabahagi ng misyon ni Kristo sa mundong ito. When Jesus walked the earth, God worked through the physical body of Christ. Today, He uses His spiritual body. The church is God's instrument on earth. Diba? Yung eklesiya, yung church, ay kanyang instrumento dito sa mundong ito para mapalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. We are not just to model God's love by loving each other. We are to carry it together to the rest of the world. Diba? Love the world and preach the word. Diba? Kailangan mong i-preach yung salita ng Diyos sa mundong ito, mga kapatid. And number 6, a church family will help you keep from backsliding. Ito ay makakatulong o matutulungan ka ng pamilyang iglesia para di ka mag-backslide. Kaya nga dito, mayroon pong tawag ito, nurturing. Diba? May camaraderie. We are called and commanded to be involved in each other's life. If you know someone who is wavering spiritually, right now, it is your responsibility to go after them and bring them back into the fellowship. Diba? Sabi po ni James, chapter 5, verse 19. If you know people who have wandered off from God's truth, don't write them off. Go after them, get them back. Diba? Kung meron kang mga kapatid na sila po ay nagwawander, diba? Napapariwara, puntahan mo na. At iparanas ang kabutihan ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya na mahal ka ng Diyos.
binigay niya ang kanyang butong anak na si Jesus para sa iyo. 'Di ba? Ikaw po ang gagamitin, tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Yun po yung 6. Bakit kailangan mo ng isang pamilyang iglesia? 'Di ba? Kasi nga si Satan loves detached believer. Gustong-gusto niya yung ma-detach ka doon sa body of Christ, or tinatawag na unplug from the life of the body. 'Di ba? Or isolated from God's family. Malayo ka, nakahiwalay ka doon sa pamilya ng Diyos. Unaccountable to spiritual leaders. Because he knows they are defenseless and powerless against his tactics. Diba mga kapatid? Kaya, wag natin silang pabayaan. Pag meron tayong mga nakikitang mga kapatiran natin, na sila po ay na mapariwara, no? Sila po ay hindi na nakakonek sa Panginoon, naka-isolate sila, mga kapatid, puntahan natin sila. Kumustahin natin sila. Napakahalaga na malaman nila, no? Na mahal sila ng Panginoon, na kahit na may mga problema, na natili yung pag-ibig ng Panginoon at kayang pagtagumpayan niya. Huwag tayong padadala doon sa tikanalang kaaway, because Satan wants us to destroy, wants us to kill. Diba? Gusto ng si Satanas na mabawi niya ulit tayo, mga kapatid. So huwag natin bigyan ng puwang ang kaaway na makapasok magmaniobra sa ating buong buhay. As a question to consider, sabi dito, does my level of involvement in my local church demonstrate that I love and I am committed to God's family? Ang kasalukuyang antas ba ng aking pakikibahagi sa isang iglesia lokal ay nagpapakita ng aking pagmamahal at pagkakatalaga sa pamilya ng Diyos? Mga kapatid, ito po ay iiwanan ko sa inyo. No? Does my level of involvement in my local church demonstrate that I love and am committed to God's family? Yan po mga kapatid, salamat po sa bawat isa na nagsubaybay sa ating pong daily devotion. Purihin po ang Panginoon. I do hope meron po tayo napulutan ng aral sa umagang ito. Meron po tayong na-challenge po tayo ng ating pong Panginoon na dapat na-connect tayo palagi sa kanyang presensya. 'Di ba? Huwag tayong mawala doon sa connection ng ating pong Panginoon, para hindi tayo maligaw, 'di ba, ma-snatch, mga kapatid, ng kaaway. Salamat po at marami pong salamat sa oras na ito, at dinadalahin ko din po mga kapatid, kung sino man ngayon nakakaranas ng mga depression, anxieties, even mga sakit, karamdaman, pinaparting po namin ang aming pong panalangin, nahipuin niyo po sila, Panginoon, sa oras na ito. Ipadaloy po ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, Ama. Kayo po yung nangako na sa iyong mga salita that by stripe we are healed in Jesus' name. By the blood of Jesus, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus na nabayubi sa krus ng Kalbaryo, Lord, lahat ng karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming pong salamat. Touch their lives, Lord. Ganun po sa amin pong mga kapatid na nakakaranas ngayon ng isolation, nakakaranas ngayon ng walang gana, walang appetite sa paglilingkod sa iyo. Lord, I pray in the name of Jesus, bring him back, Lord. Manumbalik po ang kanilang puso, sigla ng puso nila sa paglilingkod sa iyo. Makipag-fellowship po sila sa kapwa-believer para ma-ignite yung kanyang salubin, ma-ignite yung kanyang panampalataya, at patuloy na maglingkod sa iyong Diyos ng buhay. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa pagsama sa amin. Nalalayan ko, God, sa maghapon, gawin niyo po kami mapagtagumpay, mapayapa, maunlad ang aming pong buhay, mabunga, O Lord, sa buong maghapon. At tinahalagan ko po anumang plano at gawa ng kaaway
sa maghapon na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Salamat po sa lahat. And to God be all the glory. God bless.